Araling Panlipunan 4, Quarter 2, Week 3. Yamang tubig. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa yamang tubig. Mga kasanayan at layunin. Una, natutukoy ang mga pinagkukunang yamang tubig na matatagpuan sa bansa. Pangalawa, naipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman tubig ng bansa. At pangatlo, natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Unang araw. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Masdan larawan. Magbigay ng mga produkto na maaaring makuha sa mga anyong tubig na nasa larawan. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Ano ang mga alam mo na mga produkto na galing sa tubig? Tama! Isda at mga perlas o kabibe. Buo salita. Ibigay ang mga salita mula sa kulang na mga titik na katumbas sa tawag natin sa mga produktong galing tubig. Ano kaya ang mga kulang na mga titik? Mahusay! Maaari mo ba itong basahin? Yamang tubig. Susing salita. Pansinin ang mga susing salita bilang munting kahulugan sa nabuong salita kanina. Ang nabuong salita kanina ay yamang tubig. Ito ay likas na yaman o kayamanan ng isang lugar o bansa na nagmula sa mga katubigan. Unang aralin, pinagkukunang yaman, yamang tubig. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito.
Ang yamang tubig ay mga likas na yaman na matatagpuan sa mga anyong tubig tulad ng dagat, ilog, lawa, sapa, at karagatan. Ito ay mahalaga sa buhay ng tao, hayop, at kalikasan. Halimbawa ng yamang tubig: isda, hipon, seaweed, perlas, pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Maaari mo bang sagutin? Una, saan nanggagaling ang ating mga yamang tubig? Tama! Ang yamang tubig ay nanggagaling sa iba't ibang anyong tubig na matatagpuan sa ating kapaligiran tulad ng karagatan o dagat. Pangalawa, ano ang mga iba't ibang uri ng yamang tubig na matatagpuan sa ating bansa? Magaling! Dagat, ilog, sapa at bukal. Pangatlo, ano-ano ang mga kagamitan at produkto na nakukuha sa mga yamang tubig? Mahusay! Pagkain, inuming tubig, mga perlas o kabibe. Pang-apat, bakit mahalaga ang mga yamang tubig? Napakagaling! Dito nagmumula ang iba't ibang pagkain ng tao o hayop na nagpapalago sa ekonomiya. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Para sa pangalawang gawain, buo kahulugan. Mula sa naibigay na mga kasagutan, dugtungan ang bitin na pahayag. Ang mga yaman ng bansa ay may malalim na ugnayan sa pangkabuhayan, kapaligiran at kultura ng mga mamamayan dahil
Ito ang pinagkukunan ng pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng pagkain, tubig, tirahan at hanap buhay. Kapag sagana sa likas na yaman ang bansa, ito ay magiging maunlad sapagkat ang mga tao ay may trabaho at kabuhayan. Ang ekonomiya ay lalago at ang kalikasan ay makatutulong sa pag-unlad ng turismo, agrikultura at enerhiya. Ikalawang araw. Pangalawang aralin, mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Pagproseso ng pag-unawa. Maraming iba't ibang hamon ang kinakaharap ng mga gawaing pangkabuhayan sa isang bansa. Isa sa mga dahilan ay ang mga gawaing nakasisira sa kapaligiran at nagdudulot ng masamang epekto sa ating mga likas na yamang tubig. Suriin ang larawan. Ano ang maaaring maidudulot nito sa ating mga likas na yamang tubig at pangkabuhayan ng mga mamamayan? Sulat-isip. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ano kaya ang mangyayari kung patuloy ang mga hamon sa ating mga likas na yamang lupa at tubig? Masdan mo. Upang masolusyonan o malutas ang iba't ibang hamon sa ating mga likas na yamang tubig, ang pamahalaan ay bumuo ng mga lokal at nasyonal na batas pangkapaligiran. Pag-aralan natin ang mga lokal at nasyonal na batas pangkapaligiran. Una, ang Republic Act 9003 o Ecological Waste Management Act of 2000. Ito ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran. Ipinatutupad nito ang wastong pagkakabukod-bukod ng basura sa pamamagitan ng paghihiwalay ng recyclable waste at compostable waste. Pangalawa, Republic Act 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999. Ito ay naglalayong
bawasan ang polusyon sa hangin sa pamamagitan ng regulasyon ng mga emisyon ng sasakyan, pagsasailalim sa pagsusuri ng mga emisyon ng sasakyan upang limitahan ang nakalalasong pollutants, kontrolin ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar at sasakyan, at pagtutol sa pagsusunog ng basura. Ikatlo, Republic Act 9275 o Philippine Clean Water Act of 2004. Layunin ng batas na ito na bawasan ang polusyon sa katubigan at pangalagaan ito. Ipinagbabawal ng batas ang pagtatapon ng plastic at medical waste sa katubigan dahil ito'y nagiging microplastics na maaaring makain ng hayop sa karagatan. Maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan at kalidad ng tubig. Pang-apat, basura ko, bit-bit ko. Tapat ko, linis ko. Clean and green. At Clego o clean as you go. Ang bawat pamayanan ay may mga panuntunan para sa pangangalaga ng kalikasan na naglalayong suportahan ang pamahalaan sa paglilinis ng kapaligiran at pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan. Kasama sa mga programa ang basura ko, bit-bit ko. Tapat ko, linis ko. Clean and green at Clego o clean as you go na naglalayong linisin ang sariling kalat bago umalis sa isang lugar. Siksik sa liksik. Una, magsaliksik ng iba pang mga batas, pangkapaligiran o programa ng pamahalaan na ipinatutupad ng ating pamahalaan o pamayanan upang malinang at maprotektahan ang ating mga likas na yamang lupa at tubig. Pangalawa, alamin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa pangangalaga ng ating mga likas na yaman. Tapusin ang mga pahayag. Bilang isang responsableng bata, pinapangako kong pangangalagaan ang mga yamang tubig sapagkat ito ay mahalaga sa ating pagkain, kabuhayan at kalikasan. Kung pangangalagaan natin ang ating mga yamang tubig, ito ay makakapagdulot ng patuloy na hanap buhay ng mga mangingisda at iba pang umaasa sa yamang tubig at makikinabang din ang susunod na henerasyon. Ikatlong araw. Ikatlong aralin. Epekto ng pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman o tubig sa tao sa kanyang kabuhayan, kapaligiran at kultura. Pagproseso ng pag-unawa. Ano-ano kaya ang mga pakinabang na naibibigay ng mga likas na yamang tubig tungo sa pag-angat ng ating ekonomiya?
Magaling! Ang mga likas na yamang tubig tulad ng dagat, ilog at lawa ay nagbibigay ng pagkain, hanap buhay at kita sa bansa, kaya nakatutulong ito sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Punan halaga. Punan ng sagot ang graphic organizer ng posibleng pakinabang na naibibigay ng mga likas na yamang tubig tungo sa pag-angat ng ating ekonomiya. Sagutin natin. Pakinabang na naibibigay ng mga likas na yamang tubig. Narito ang mga pwedeng maging mga sagot. Una, pinagmumulan ng pagkain. Pangalawa, kabuhayan ng maraming mamamayan. Pangatlo, pinagmumulan ng inuming tubig at iba pang pangangailangan. Pang-apat, paggamit sa agrikultura at industriya. Pang-lima, tulong sa transportasyon at kalakalan. At pang-anim, nakakatulong sa turismo at kultura. Pag-aralan natin ang pakinabang na naibibigay ng mga likas na yamang tubig. Una, pakinabangan sa industrialisasyon. Ang mga likas na yamang tubig ay mahalaga sa industrialisasyon. Ang mga ito ay ginagamit sa pagproseso at produksyon ng mga kalakal na nagbibigay trabaho at kita sa maraming tao. Pangalawa, pakinabang sa agraryanong o palaisdaan ekonomiya. Ang agrikultura sa palaisdaan ay isang pangunahing sektor sa maraming ekonomiya na nagbibigay katuturan sa pangingisda. Ang mga produkto mula sa palaisdaan ay nagsusustento sa malalaking bahagi ng populasyon. Pangatlo, pakinabang sa turismo. Ang magagandang tanawin, katubigan at kalikasan ay naghahatid ng kita sa pamamagitan ng turismo. Ang mga turistang bumibisita ay naglalaan ng pera sa komunidad, lumilikha ng trabaho at nagpapalaganap ng ekonomikong aktibidad populasyon. Pang-apat, pakinabang sa enerhiya. Likas na yaman tubig ng enerhiya mula sa tubig ay maaaring maging alternatibong mapagkukunan ng hydroelectric energy. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito.
paglalapat at pag-uugnay. Magbigay ng opinyon hinggil sa pahayag na ito. Ano ang mas mahalaga sa pag-angat ng ekonomiya? Magandang kalakalan o masaganang likas na yaman? Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Bintana ng pag-unawa. Balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa yamang tubig at punan ang mga kaisipan ang mga kahon. Kahulugan. Nagmumula sa kalikasan na nagdudulot ng benepisyo sa ekonomiya, kalusugan, kultura at pangangalaga ng kalikasan. Kahalagaan. Pangunahing pinagmumulan ng mga pagkain. Nagbibigay trabaho at kita sa mga komunidad, lalo na sa mga rural na lugar na umaasa sa agrikultura at pangingisda. Katangian. Maaring matatagpuan sa kalupaan o katubigan. Hamon. Ito ay mga gawain gaya ng pagtatapon ng basura sa paligid at mga katubigan, pagputol ng mga kahoy, pagkakaingin, pangangaso, paggamit ng laso at dinamita sa pangingisda, at pagpapabaya sa mga anyong lupa at tubig na siyang pinanggagalingan ng mga yamang lupa at tubig. Pagninilay sa pagkatuto. Sagutin mo ang mga sumusunod na tanong. Pagsusulit. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga pinagkukunang yamang tubig na matatagpuan sa bansa. Mga iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yamang tubig ng bansa. Ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa.
Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.